Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga po mga ka-review natin, lagot PBBM winasak si Trillanes matapos gustong papasukin ICC sa bansa. Digong sinampulan si Trillanes. Nako. Itong si Trillanes talaga ay walang kadala-dala mga ka-review natin ha. Talagang sumasabay po sa mga dito rin sa issue no ng ating bansa. Sapagkat siguro kung nakita niyang lumalantad na naman itong si naging vocal na naman po itong si dating Pangulong Duterte no mga ka-review natin. Dahil nga po dito sa pang-aapi sa kanyang anak na si BP Sara. So ito namang si Trillanes mga ka-review natin nagpapapansin na naman. So ito mga ka-review natin, sama-sama sabay-sabay po natin panoorin itong balitang ito mula po kay Pinoy News TV niya. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. At huwag din pong kalimutang i-subscribe si Pinoy News TV mga ka-review natin, alright? At mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng aksyon ang balitang ito. Ito na po. Ito po si Trillanes. Kamakailan lang nagpahayag na patawa-tawa pa na sinasabi na banggitin lang daw ang ICC ay magtatago na uli si Tatay Digong. Bakit po ngayon parang nakikiusap na kayo na papasukin ni PBBM yung ICC? Ito po ang sinabi ni Trillanes. Meron po silang pahayag. Magdalo statement. We, the Magdalo Group, are urging the Marcos administration to allow the ICC investigators into the country in order to make ex-President Rodrigo Duterte accountable for his crimes against humanity. This is in light of Mr. Duterte's recent public admission that he uses confidential intelligence funds to conduct extrajudicial killing on his constituents in Davao City when he was still its mayor. Being the original filers of the ICC case in 2017, we have witnessed and documented the barbaric actions of the past administration. We have witnessed and as well as the trauma and hardships that the thousands of victims and their families have suffered. Truly, justice is long overdue. Signed, former Senator Antonio Trillanes, the fourth National Chairman. Okay. Una, Trillanes, no? Wag niyong ipakiusap na baguhin ni Pangulong Marcos yung campaign promise niya. Campaign promise niya yan. Na pag siya nanalo na presidente, hindi niya papapasukin yung ICC. Alam na natin na nag-file na kayo ng kaya nga kayo nag-file, di ba? Bakit kayo nag-file doon sa ICC? Kasi feeling ninyo, siguro, nanghuhula lang ako, wala naman akong kasama eh. Kung tapat kayo, feeling ninyo, hindi kayo magkakaroon ng katarungan dito sa local court. O kaya, mahirap, kasi presidente pa si Pangulong Duterte na nag-file kayo. Mahirapan kayo sa impeachment, di ba? Mahirapan kayo sa impeachment. Kaya, doon kayo nagtungo para makakuha kayo ng katarungan kung ano man yung pinaglalaban nyo. Di ba ganun? Ganun yung ideya. Okay. Ngayon, bakit po kayo nakikiusap ngayon? Yung pong pakikiusap ninyo sa Pangulo ng Pilipinas, isinuko nyo na yung yung in the first place. So yan mga ka-review natin no, nakikiusap pala itong si Trillanes sa ating Pangulo
na papasukin dito ang ICC para imbestigahan itong si dating President Duterte. Nako po, 'di ba sabi nga po ni Sir Badong Aratiles, no, na campaign promise yan ni PBBM na hindi niya papapasukin yung ICC sapagkat meron naman tayong justice system na gumagana. Sabi nga dati ni dating Pangulong Duterte, dapat lang papasukin ang ICC kapag wala ng hustisya na gumagana sa isang bansa. Yung talagang totally parang, 'di ba? Bagong yung mga dinaanan ng digmaan, 'di ba? Tapos wala nang hustisya. Patayan na lang patayan, 'di ba, mga karibyo natin? Wala nang investigasyon nangyayari sa loob ng bansa. Parang civil war na, mga karibyo. Etong si Trillanes, mga karibyo natin, atat na talagang mabawian niya naman lang, 'di ba? Kasi durog na durog ito si Trillanes nung kapanahunan ni PBBM, 'di ba? Ay ni dating Pangulong Duterte, mga ka-review natin Sila, yung mga dilawan, walang nagawa kay dating Pangulong Duterte. Kaya ngayon, gusto siguro nilang beltahan itong si dating Pangulong Duterte, no? Pero campaign promise nga po yan ni PBBM. At yan, mga ka-review natin, no? Opinion lang ito siguro yan din po yung nagbigay ng tiwala ng tao, di ba? Kay PBBM. Kasi marami yung nagmamahal kay dating Pangulong Duterte na sumuporta kay PBBM noong eleksyon, no? Hindi po natin yan maalis, di ba? So, opinion lang po yan, mga karibin natin. Isa po yan sa tinitingnan natin na posibleng yan yung naging dahilan din ng pagtitiwala ng taong bayan kay PBBM, no, mga karibin natin. Sa palagay niyo po, alam naman natin mas matalino po kayo, no, sa atin. Ano po ang sa palagay ninyo, i-comment nyo na lang po kung ano po yung ninyo. Tama pala all this time si Pangulong Duterte, no? Na hindi po siya, na tayo pala ay hindi pwedeng pasukin ng ICC nang hindi dumadaan sa Pangulo ng Pilipinas. All this time na sinasabi ninyo na pinangangalandakan ninyo sa tao na kaya nyo kinasuhan para magkaroon sila ng katarungan. All this time, yung mga pinangakuan ninyo na biktima, o hindi natin alam kung totoo silang biktima or victim. Basta yung mga na pasama ninyo, all this time na naniniwala sila sa inyo na makakakuha ng katarungan sa ICC, inamin nyo rito sa pakiusap nyo sa Pangulo na wala talaga kahit silang mahihitang katarungan sa ICC dahil hindi tayo membro ng ICC. Unless na kahit hindi tayo member, papasukin ng ating Pangulo. Di ba? Sino yung lumalabas ngayon na nanluloko? Kasi meron pong mga nagsampa rito, kung matatandaan ko yung pinakasikat na biktima ng ganyan, sa sobrang kasikatan, nakalimutan natin. Ano pangalan ng yung binatilyo? Kian. Di ba si Kian? Nagsampa po siya sa local court. Nagkaroon po ng katarungan Sinuportahan ng PAW. Di ba? Kitang-kita natin, bidang-bida si Persida Almeda. Biro lang. Kilala naman natin si PAW. Aasa rin pala kayo sa Pangulo. Di ibig sabihin, yung pagsasampa ninyo ng reklamo sa ICC nung Pangulo si Pangulong Duterte, alam nyo pala na wala palang kahinatnan yun. Aasap lang pala kayo na yung susunod na Pangulo, tama pala all this time si Pangulong Duterte, na dahil tayo umalis
sa ICC, wala na yan silbi ang ICC na yan. Bakit nyo po pinapaasa yung mga tao? Huwag niyong paasahin. Kasi kung totoo yung sinasabi nyo na makakakuha kayo ng katarungan sa ICC, bakit nyo kailangan si Pangulong Marcos? Ilang beses na po nagsalita si Pangulong Marcos. Persida Acosta po. Di ba? Ilang beses na nagsalita na hindi nila papapasukin ang ICC. Yun. Period. Kasi hodang makiusap kayo ngayon para sa ICC. Ibig sabihin, all this time, wala po yan lahat. Wala po yung mga ICC na yan. Hindi po nagmamatter yan. Kala ko ba, magtatago na si Pangulong Duterte pag binanggit niyo yung ICC? Yung pala, sa ang katotohanan, kailangan nyo si PBBM. Kaya ako binoto si PBBM. Dalawa po ang dahilan natin, di ba? Part kayo. Etong mga taga rito, yung mga kulto ni Digong matagal na. Yan po kinatwiran namin. Sino yung magpapatuloy ng mga proyekto ni Pangulong Duterte at saka yung mga kandidatong hindi siya ipapakulong. Kasi naawa kami sa mama. 6 years. 6 years na nagtrabaho, 6 years na yung Pilipinas napakaraming proyekto. Tapos ipapakulong lang natin pagkatapos ng kanyang Yung mismong war on drugs na yan, ang laki po ng itinahimik niyan. Hindi naman po ikinayaman ni Pangulong Duterte. Ito po, ang sinabi naman ito ni Amy Marcos, no? Reaksyon niya po sa pagtatanggal ng EDSA Revolution bilang holiday. Mainit po ang mainit po tong mga makabayan black ngayon. Nag-file po si Congressman, anong pangalan nito? Edsel Lagman. Nagawin na pong batas yung na holiday. Kasi po yung EDSA Revolution, taon-taon po yan, sineselebrate natin, lang po, presidential, anong tawag doon? Presidential decree ba tawag doon? Merong mas maganda Okay. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito kay Trillanes, mga ka-review, na talagang pinipilit po niyang makapasok talaga dito yung ICC. Dadaan pala kay PBBM sa Pangulo, mga ka-review natin. Ngayon, pahiya na naman kayong mga dilawan. Syempre, hindi yan papapasukin ni PBBM. Kasi nga po, pinangako niya po yan noong kampanya na hindi po papasok dito ang ICC hanggat may umiiral na justice system ang ating bansa, no? Kasi tingnan nyo mga ka-review, nakakahiya naman po sa ating mga, di ba? Sa ating mga hukom, di ba? Mga ka-review. Kung makikialam ang ICC, di parang sinabi rin natin na useless, di ba? Yung mga sinesweldohan dyan sa taas, yung mga nasa justice system natin, mga ka-review. Di ba? Anong ginagawa na dyan? Kung papasok itong ICC, sila ang mag-iimbestiga. Nakakahiya naman po sa ating mga kapulisan, sa ating mga lahat na ng nasa Department of Justice, mga ka-review. Di ba? Talagang mapapahiya po ang Pilipinas pag pinapasok natin yung ICC. Sa palagay niyo po mga ka-review, ano pong inyong reaction dyan? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong mga reaksyon, komento, no? Kritisismo kung meron man po, no, mga ka-review, para malaman po natin mga kababayan ang inyong mga hinanain, alright?
Alright mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin. No? Huwag din kalimutang i-subscribe si Pinoy News TV mga ka-review. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. At syempre mga ka-review natin si Sir Badong Aratiles, bisitahin nyo naman po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa kanya. Subscribe nyo na rin po mga ka-review natin. Maraming salamat po.